Hi everyone! Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat dito sa Europe at sa ating mga kapatid sa CRA Family Philippines. Welcome po sa ating worship celebration online at sa iba pong dako ng lugar na kung saan kayo ay nakatune in o naka-engage, umaga man, hapon o gabi. Welcome po sa ating pag-aaralang series ngayon ng Book of Ephesians this month of October. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Father God, maraming salamat Panginoon sa iyong dakilang biyaya sa bawat isa sa amin at sa iyong mayamang pag-ibig. Lord, maraming salamat o God sa oras na ito na dalangin namin ng iyong salita ay mapag-aaralan namin at tutubuhin mo sa aming mga puso at maisa pamuhay namin, Lord God. Let your Holy Spirit be upon us and guide us into all truth. Maraming salamat o Diyos sa iyong lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, dito po sa ating pag-aaralan sa Ephesians chapter 3 po ang kinuha natin at dito po sa chapter 3 ay nakapaloob po dito yung ating kaligtasan or ang ating salvation, yung grace ng Panginoon, yung mayamang biyaya niya at yung power ni Christ na nag-guide sa atin kung paano tayo mabuhay ng katulad ni Kristo. Kaya ang title po natin pag-aaralan ngayon ay Revealed. Revealed. Bakit nga ba revealed? Di ba may mga nanay na pag manganganak sila, meron silang gender revealed at sila excited kung ano yung magiging anak nila, kung ito man ay babae o lalaki. Pero dito sa ating pag-aaralan sa Ephesians chapter 3 verses 1 to 4, basahin po natin sa verse 1, For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. That is the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. In reading this, then you will be able to understand my insight into the mystery of Christ. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. At dito po sa ating pag-aaralan, meron po tayong 3 main topic. Number 1 po is mystery revealed. Number 2 is purpose of the mystery. And number 3 is passionate prayer. So, isa-isahin po natin. Sa mystery revealed, bakit nga ba mystery revealed? Because God revealed His plan to each and every one of us na tumanggap kay Kristo. Sa verse 3 po, sabi niya dito sa NLT, as I briefly wrote earlier, God Himself revealed His mysterious plan to me. Amen. So, kung babalikan po natin yung verses 1 and 2, sa wikang Tagalog po, sabi niya dito, dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hintil. Wow, bigat. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. So, sabi niya dito sa verses 1 and 2, sabi niya dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo. Wow. Ang ibig sabihin pala nun, kahit nasa bilangguan siya, ramdam niya yung presence ni God na kahit nabilanggo siya dahil sa kay Kristo, dahil sa paghahayag ng niyang kasalita, hindi siya nabilanggo dahil sa nakagawa ng krimen o nang abuso siya ng kapwa o nakagawa siya ng kasalanan, kundi dahil sa pagmamahal niya kay Kristo Jesus. So, nandoon po na sa bawat buhay po natin, nandoon yung katulad ni Paul na kahit nasa bilangguan siya, nandoon hindi siya nawawala ng pag-asa at nandoon yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. At ganoon din dapat tayo. We have to trust God's sovereignty, yung kanyang kalakihan sa bawat buhay natin. Yun ang pagtiwalaan natin na kahit na anumang maranasan natin na hinayaan ng Diyos na mangyari sa atin ang sitwasyon, tandaan po natin na God is in control sa bawat buhay natin. Hindi niya tayo hayaan na magdusa ng walang purpose ang Panginoon. So, pero karamihan sa atin, aminin natin sa hindi, pag dumating na yung problema sa atin, ang nakikita natin talaga yung problema, hindi ang kalakihan ng Diyos o yung nangyayari lang ngayon, pero hindi natin naaalala yung ginawa ng Diyos sa bawat buhay natin. Yung maraming ginawa ng Diyos sa buhay natin, ang nakikita lang natin yung present situation. Pero yung ginawa at yung gagawin pa ng Panginoon, hindi natin nakikita. Amen po. So, kailangan tayong mamuhay ng may pananampalataya at hindi doon sa mga nakikita natin bagay. Hindi doon sa mga sitwasyon o circumstances ng buhay natin.
So, tulad po ni Paul, ano po, inireveal sa atin ng Panginoon kung ano yung plano niya sa bawat isa sa atin. Pero magkakaroon lang yun ng katuparan kung sa pamagitan ng ating pananalig kay Kristo. At kaya tayo binibigyan ng Panginoon ng knowledge pag tinanggap natin ng buo-buo ang Diyos. Amen po. Pero hanggang hindi mo tinatanggap ang Diyos ng totohanan sa iyong buhay, hindi mo makikita kung ano yung plano ng Panginoon sa buhay mo, sa bawat buhay natin. Diba? Katulad nga ni Paul nung tinanggap niya ang Panginoon, talagang nag-reveal sa kanya ang Diyos at ginamit siya. Kaya pala, iba-iba yung ating revelation ng Panginoon nung tinanggap natin Diyos, iba-iba yung naging revelation natin sa ating buhay at yung mga testimony ng buhay natin. Hindi naman lahat ay pare-pareho ang testimony, hindi naman pare-pareho kung paano na-convert. At yung mga strong points natin o mga talents and gifts na binigay sa atin ng Diyos, yun, iba't iba yung pagkakatawag sa atin ng Diyos na ginagamit tayo sa kanyang ministeryo. Kaya nga, hindi lahat ay nagiging pastor, hindi lahat ay tinawag para maging evangelist o prophets or musician or worship leader or instrumentalist o ano pa man yung mga ministeryo na kinapapalooban natin, hindi lahat pare-parehas. Yun po yung revelation ng Panginoon. Yun ang mystery ng buhay natin. Amen po. So, nung nakilala natin ang Diyos, tulad nga ni Paul, di ba? Hindi naman agad siya apostol. Kundi, dumaan talaga siya na inusig din niya ang Diyos. At sa pamagitan po natin ng buhay natin, yung buhay din po natin, bago tayo na-convert, may nag-pray sa atin. May nag-invite sa atin. At may nag-follow up din sa atin at unti-unti nakilala natin Diyos. Unti-unti na-inlove tayo kay Lord. At hanggang sa ma-reveal na nga yung kakayanan natin kung saan niya tayo gagamitin. Yun po. At dito po sa verse 5 to 7, sabi niya dito, God did not reveal it to previous revelation. Hindi po ito ni-reveal nung Old Testament. But now, by His Spirit, He has revealed it to His holy apostles and prophets. Sa verse 6, and this is God's plan. Both Gentiles and Jews who believe the good news share equally in the riches inherited by God's children. Both are part of the same body and both enjoy the promise of blessings because they belong to Christ Jesus. Sa verse 7, by God's grace and mighty power, I have been given the privilege of serving Him by spreading this good news. So, sa 5 to 6, sabi niya dito, both Gentiles and Jews. Both Gentiles and Jews. Ibig sabihin, hindi lang yung mga Jews noon, yung mga Israelites ang tinawag ng Diyos na nation niya. Kundi, yung tayong mga Gentiles na tinatawag. At ito po yung every tribes, every tongue, every races, every nation, isa po yung pagkakatawag sa atin. Iisa na po tayo. At dito po sa ating pag-aaral, sabi niya dito, both Gentiles and Jews, kahit Jews ka, kahit na Gentiles ka, sabi niya dito, who believe. Kung hindi ka nanampalataya at hindi ka naniwala o hindi ka nagtiwala sa Diyos, paano mo ma-experience yung riches ni Lord? Paano mo ma-experience yung revelation ni Lord sa buhay mo kung hindi ka nanampalataya sa Diyos? Di ba? So, it is revealed by His Spirit. Revealed by His Spirit. Bakit revealed by His Spirit? Hindi naman agad na i-reveal by His Spirit kung hindi ka dumaan sa pagbabasa ng salita ng Diyos, pagtanggap sa Kanya, pananalangin sa Kanya, and yung word at saka yung word ni Lord at saka yung Spirit, hindi naman pwede maghiwalayan. Sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, nangungusap sa atin yung Santong Espiritu. Kaya, revealed by His Spirit. Ano po? So, nung tinanggap natin ang Diyos at inaral natin, araw-araw natin inaaral ang salita ng Diyos, sa pakikinig natin ng salita, nagkaroon tayo ng faith, ito ay tumumo sa puso natin hanggang ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa ating mga buhay. Yun po yung kaya nagre-reveal ang Diyos through His Spirit. In verse 6 po, sabi niya dito sa verse 6, and this is God's plan, both Gentiles and Jews who believe the good news. Ito, yung good news na ito, Merong tatlong bagay na binigay dito sa mga taong nanampalataya at tumanggap.
Ito yung God's secret plan. Ito yung sikretong plano ng Diyos sa bawat buhay natin pag tumanggap tayo sa Panginoon. Sabi niya dito sa letter A is, you have an inheritance. Ano ba yung inheritance? Blessings of grace. Yan yung mga blessings of grace. Yung ating lasting salvation. Yung ating justification by His righteousness. Minsan, ang tingin sa atin ay yung pa rin tayo. Pero nung tinanggap natin ng Panginoon, righteous ka sa paningin niya. Kung insignificance tayo sa ibang tao, tayo ay significant sa harap ng Panginoon. Amen po. And letter B po is sabi niya dito sa promise ng God's secret plan is, you are part of God's family. We are one body of the same spirit. One spirit na tayo, one love, one vision. Wala na po yung denomination, wala na po yung discrimination. Ako'y dito, ako'y numaaten, ganito. Iisang katawan na po tayo. Iisang pananampalataya tayo sa Diyos. Yun po, yung kaya nga pinag-isa tayo ng Panginoon. Wala na po yung division. Amen po. So, letter C po is, you have God's promises. You are full partakers of God's promises. Ano ba yung mga promises ng Panginoon? Napakaraming promise ng Panginoon. Sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita babayan, and my God shall supply all your needs. Bibigyan ka ng peace, bibigyan ka ng joy, yung courage, yung comfort, lahat-lahat yan. Hindi natin maiisa-isa yung promise ng Panginoon. So, you have God's promises. Bakit? You are God's children. Because this is God's plan. Dahil anak ka na ng Diyos. And sabi doon sa verse 7, naman dito, ito maganda sa verse 7, by God's grace na naman sinabi, and mighty power I have given the privilege of serving Him by spreading the good news. So, dahil daw sa kagandahan loob, dahil daw lang sa biyaya, kaya tayo nagkakaroon ng privilege para mag-serve kay Lord. So, marami sa ating ginagamit sa ministry ng Panginoon, hindi dahil kung sino tayo o ano tayo sa harapan ng Diyos, o mas magaling tayo kaysa sa iba, o marami tayong talents na binigay ng Panginoon, kundi dahil sa binigay niyang biyaya sa atin ng Panginoon. Praise God kung marami kang talents. Pero by God's grace, kaya tayo nakakatayo, kaya tayo nakakatugtog, kaya tayo nakaka-out sa Kanya, kaya tayo nakakapag-share ng salita niya sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, o sa ating pamilya at mga kamag-anak. Sabi niya dito, it is a privilege of serving the Lord by God's grace. Kaya wala pong pare-parehas lang po tayo dito ng pantay-pantay po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Praise God lang po dahil may marami talaga may mga taong tinawag na maraming gifts sa Panginoon. At praise God para sa buhay nila. And number 2 po is yung purpose of the mystery. Yung purpose of the mystery is yung treasures available in Christ. Ano ba itong mga treasures na ito? Yung riches of Christ. Yung the fellowship through Christ. So, doon sa verse 8 to 13, nandito po yun. Sabi niya dito sa verse 8, to me, who am less than the least of all the saints. Nandito yung humility ni Paul, ano? So, this grace was given to me. Binanggit na naman yung grace, ano? That I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. And verse 9, and to make all see that what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the ages has been hidden in God who created all things through Jesus Christ. So sa verse 8 po dito, sabi niya dito, to me who am less than the least of all the saints. Kung matatandaan po natin, di ba, hindi naman talaga si Paul naman talaga dating persecutor ng Panginoon, ano, siya yung nag-uusig sa Diyos. Na doon mababasa po natin yan doon sa Book of Acts na kung paano siya na-convert. Ano, si Paul ay isang persecutor, ngayon ay isa na siyang minister ng gospel. Ganda, no? From persecutor to preacher of the word of God. At nung bago siya tinawag ng Panginoon, nabulag pa nga siya ng 3 araw eh. So, kailangan pa bang mabulag ang bawat isa sa atin bago natin tanggapin ang Diyos, bago natin makilala ang Panginoon, at bago ma-reveal sa atin yung mysterious plan niya? O kailangan pa bang magkasakit tayo? Kailangan pa bang may mangyari sa ating hindi maganda? Paano kung tatuluyan ka? Hindi mo nakilala ang Diyos. So, purihin po ang Panginoon dahil nandito po tayo at nakilala natin ang Diyos. Dahil tulad po ni Paul, unworthy siya. Tulad din natin, unworthy naman tayo sa paningin ng Panginoon eh. Lahat tayo ay makasalanan bago tayo nakakilala sa Diyos. Wala namang ginagamit ng Diyos na
wala namang instant ay mabuti agad. Lahat tayo ay dumaan sa pagkakasala. So, sinasabi dito sa unsearchable riches, sabi niya dito sa verse 8. Ano ba yung unsearchable riches of Christ? Sabi niya dito, ano ba yung unsearchable riches of Christ? Yung unsearchable riches of Christ, si God mismo, si Christ mismo yon na nagmamanifest sa bawat buhay natin. Yung manifestation of Jesus Christ, the manifestation of God sa buhay natin, ito po yung resulta ng ating pagbabago ng buhay, kung paano tayo mamuhay ng katulad ni Kristo, kung paano tayo magmahal. Ito po yung nagmanifest ang Panginoon sa bawat buhay natin, nandun natuto tayong madali tayong magpatawad, mapagmahal tayo sa kapwa, nagkakaroon tayo ng compassionate heart, at we love peace. We love peace. Tulad po ng nangyayari ngayon sa Israel. Yung panalangin natin ay magkaroon ng kapayapaan. Kung nakakita pa tayo sa daan ng dati nun, pag nakakita ako sa daan ng nagsusuntok, yung nagkakagulo, tonto ako manood wala naman kasing conviction sa akin nun. Pero ngayon po, pag nakakita tayo ng siyempre nanalangin po tayo para sa kanila na magkaroon sila ng pagkakasundo. So, ito po yung sabi niya sa verse 9, binasa natin verse 8 kanina, ngayon naman sa verse 9, and to make all see what is in the fellowship of the mystery. Ano po yung fellowship of the mystery? Fellowship of the mystery is fellowship through Christ Jesus. Yung pakipag-fellowship natin, yung pakikipag-relasyon natin sa Diyos. Pag nagkaroon tayo ng totoong relasyon sa Panginoon, magkakaroon din tayo ng totoong fellowship with other believers or with other people. Yung po fellowship through Christ Jesus and fellowship with other believers. So, hindi natin pinagkakait yung ating buhay pananampalataya na makakanig natin yung ating mga kapatid at nandun maging iisa tayo sa ating mga layunin. Amen po. So, ito po yung verse 10 to 13, ito po naman tinatawag na the wisdom of God. Yung wisdom of God ay nagagamit po sa church at para magkaroon tayo ng pananampalataya. Ito po yung sabi niya dito sa verse 10, God's purpose in all this was to use the church to display His wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. Ito po yung sinasabing wisdom na minigay ng Panginoon sa atin. This was His, sa verse 11, this was His eternal plan, which He carried out through Christ Jesus our Lord. Because of Christ and our faith in Him, we can now come boldly and confidently into God's presence. Sabi niya sa verse 12. And sa verse 13 po, so please don't lose heart because of my trials here. I am suffering for you, so you should feel honored. So sa verse 10, sabi niya dito, yung God's purpose niya is to use the church to display His wisdom. Ito po yung sinasabing na He will reveal it by His work in the church. I-reveal niya ito sa church. Ano ba yung sinasabing church? Hindi naman sinasabing building, kundi itong church na ito, tayong mga bumubuo, tayong mga believer na nagsasama-sama at nagpe-fellowship. Nire-reveal niya yung wisdom sa church, hindi sa labas. Hindi niya i-reveal sa mga hindi nakakilala sa Panginoon at hindi tumanggap sa Diyos. Ano po? So, i-reveal niya yun sa papaanong paraan po. Yung mga teachings natin of salvation, of eternal life, yung pangalawa is yung life of Jesus Christ, the love of Jesus Christ, yan yung tinuturo doon. At yun yung wisdom, yun yung dinidisplay ng Panginoon sa church niya. Kaya nga, nandoon yung wisdom at maraming mga ginagamit ng Panginoon pag na-reveal na yung mystery niya doon sa mga taong sumusunod sa Kanya. Sabi niya doon sa verse 12, come boldly. So, ibig sabihin ng come boldly is magkaroon tayo ng pananampalatayang lumapit sa Diyos na hindi na tayo nag-aagam-agam, hindi na tayo natatakot o hindi tayo may doubt tayo na marinig man ng Diyos yung ating mga panalangin o pag tayo tumawag sa Kanya. Pero ang tandaan po natin, through faith, yung God's presence ni Lord, yun yung privilege natin para tayo makapanalangin. Pag lando dun yung presence ni Lord, yun yung privilege natin para tayo makapanalangin. Kaya sabi niya, come boldly. Sabi niya dito, come boldly and confidently into God's presence. Pag tayo nandun sa pananalangin natin at nakakalapit tayo sa Diyos. And then sabi doon sa verse 13,
So please don't lose heart because of my trials here. I am suffering for you, so you should feel honored. So dito sa 13, yung ano man yung mga nangyayari sa buhay natin, huwag tayong panghinaan ng loob. Katulad ng nangyari kay Paul. Kung ano man yung mga dumadaan sa ating buhay, kaya nga sabi dumadaan lang, hindi naman talaga nag-i-stay yan. Ilan doon po yung kailangan natin na panampalatayanan ang Diyos na huwag tayong manghinaan ng loob dahil hindi ang pangako niya hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan sa ating mga buhay. Promise talaga ng Panginoon niya sa atin. So, kailangan talaga nandoon yung ating pananalangin, nandoon yung ating paglapit sa Diyos. At ito yung ating point number 3, yung passionate prayer po. Yung passionate prayer, pagka nandoon yung ating passionate prayer sa Panginoon o paglapit sa Kanya, ini-empower niya yung ating inner being. At saka ang Diyos ay nagde-dwell sa ating mga puso pag tayo laging nanalangin at nandoon na yung relationship natin sa Panginoon lumalalim. So, sabi dito sa verse 14, when I think of all this, I fall to my knees. Ito yung si Paul na nagsinusulat niya talaga na I fall to my knees and pray to the Father, the Creator of everything in heaven and on earth. I pray that from His glorious unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Inaalala niya talaga yung mga kapatiran. Inaalala niya yung ibang tao. Tayo po pag nanalangin, anong pinapanalangin niyo pa sarili lang natin? O yung mga gusto natin? O yung mga pangarap natin at saka mga ambisyon natin sa buhay? Hindi ba natin pinapanalangin yung mga kapwa natin? Tulad po ngayon na mayroong war sa Israel po. Nandoon, maigting dapat ng ating mga panalangin. Panalangin po natin ating mga kapatid doon, ang Israel, magkaroon tayo ng passionate prayer at ipanalangin po natin yung peace at reconciliation at ano yung plano ng Panginoon na alam po natin na ang Diyos hindi niya hayaan na magpatuloy yun at ito ay mahinto sa lalong madaling panahon. Amen po. So verse 14 to 19 na ang pag-aaral natin na po. Sabi niya dito sa 14, yun nga, yung nag-pray siya. At dito sa 17, sabi niya dito, then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Iba po yung, magkaiba po yung house sa home. So, pag sinabing house, pwede ka pumunta sa iba-ibang house, pero pag sinabing home, home ka. Home mo yan, nagagawa mo lahat ng gusto mo. Yun ang nais ng Panginoon. Pwede siyang magmaniobra sa puso mo. Kailangan, pag nanirahan siya dito, mananahan siya dito, malaya siya makakilos sa bawat buhay natin. Amen po. And then sabi niya dito, your roots will grow down into God's love and keep you strong. Ano ba yung nagro-root na your roots will grow down into God's love and keep you strong. Sa pamagitan ng salita niya, di ba? Pag minabasa natin yung salita niya, yung mga promise ng Panginoon, yung pag-ibig niya na babasa natin, nandoon yung nagiging strong tayo at yung pananalangin natin nagiging strong tayo pag araw-araw tayo nananalangin at every nananalangin tayo palagi, hindi ko sinabi hindi pala araw-araw kundi palagi tayo nananalangin. Sabi niya sa verse 18, and may you have the power to understand as all God's people should, how wide, how long, how high and how deep His love is. Sabi niya dito sa verse, balikan natin verse 14 to 17. Sabi niya dito, kailangan lagi tayong nanalangin. At yung Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan at lumalalim yung pag-ibig natin sa Panginoon. So dito sa verse 18, napakaganda po yung verse 18. Sabi niya dito, how wide, how long, how high, and how deep His love is. So sabi dito, how wide. Ibig sabihin, ang pagmamahal ng Panginoon ay napakalawak. Lahat ng race ng nilikha niya, lahat ng nilikha niya, ang nais niya ay maligtas. Yun yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sa how long, ibig sabihin, kung nasaan ka, nandoon yung He is omnipresent God. He is omnipotent God. He is omniscient God. Ganun kalawak, ganun ka haba yung pag-ibig ng Diyos kahit nasaan lugar ka. How high?
How high? Ibig sabihin, ganun ganun yung pag-ibig ng Diyos sa atin na nakakadirekta tayo manalangin sa Kanya. Nandoon yung kahit nasa taas, mataas siya, nalalaman niya yung ating mga panalangin. Nandun nakakarating sa Kanya. Hindi mo pa binabag, hindi mo pa iniisip. Alam na ng Diyos kung ano yung kailangan mo. Ito ang pinakamatindi. How deep His love is. How deep His love is. Itong problema natin, kaya hindi natin naranasan yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Minsan din natin naranasan talagang totoong pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Nagpe-fail tayo doon dahil hindi natin nalalaman kung gaano kalalim yung pag-ibig ng Diyos. Gaano ba kalalim yung pag-ibig ng Diyos? Kung susukatin natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi siya humihinto na ibigin ka. Hindi siya napapagod na ibigin ka. At hindi siya nagbabago sa pagmamahal niya sa iyo. Ganun kalalim yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po. Kaya patuloy po tayong manalangin. At pag lagi tayo nanalangin, nagkakaroon tayo ng pag-ibig sa puso natin, He will equip us in His love. At ito yung pangako niya sa verse 19, sabi niya dito, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Amen po? Yung fullness of God na sinasabi, to be filled with the fullness of God is to be filled with God's presence. To be filled with the fullness of God is to be filled with inner strength. Bibigyan tayo ng inner strength. And pag nandun yung fullness of God, you can love that cares for others. Pag nandun yung fullness of God, you have the power to endure hardships sa bawat buhay natin. You have the power to overcome sin. Kahit anong dumaan sa atin, yun yung binibigay ng Panginoon na fullness of God. Kaya pag nandoon yung Panginoon sa bawat buhay natin, pag meron kang Kristo, mayaman ka. Fullness of God nga sinasabi dito . Ibig sabihin, pagka totohanan tinanggap natin ang Panginoon at nandoon yung fullness of God, wala ka nang hanapin kay Lord. Nandoon na lahat. Amen po? So sa oras na ito, ang panalangin ko, nandoon po at maranasan na natin yung revelation ng Panginoon. Ma-reveal na sa atin kung ano yung plano ng Panginoon sa atin. Yung mystery, God's mysterious plan sa buhay natin. Yung ating pinag-aralan na mystery revealed, purpose of the mystery, and passionate prayer. Magkaroon tayo ng tatlong ito. Amen po. At panalangin ko na kung hindi pa natin naranasan itong revelation ng Panginoon, baka hindi natin totohanan na natatanggap ang Panginoon sa bawat puso natin. So dito pa tayo sa ating conclusion sa Ephesians chapter 3 verses 20 to 21. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Yun yung na nagtatrabaho sa buhay natin, yung power ng Panginoon, yung Holy Spirit na nagkukunbig sa atin na gawin natin yung nakakalugod sa Diyos. And verse 21, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong salita naming napag-aralan. Truly, Lord, we ask for your forgiveness, Panginoon. Kung hindi pa namin tinatanggap ng buong buo ang iyong salita, hindi pa namin tinatanggap ng buong buo ikaw sa bawat buhay namin. Patuloy mo kaming baguhin at i-reveal mo sa amin yung mystery plan mo sa bawat buhay namin upang magamit mo kami sa iyong ministeryo dito sa lupa, O God. Kung saan man kami nakapaloob at kayo ang patuloy na sumama sa amin sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu na i-guide kami into all truth, Panginoon. Maraming pong salamat sa oras na ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po everyone.